Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon ay pag-usapan po natin yung ginawa ni Mayor Isko Moreno na hakbangin na talagang magiging controversial na naman dahil hindi ho sang-ayon ang Malacanang dito sa kanyang mga ginawa ngayong araw na ito. Pero bago ang lahat, huwag po kayong makalimot mag-like, share, and subscribe dito po sa Mike Abe Opinions. Ano po? At yung pong notification bell, huwag niyong kalimutan. Okay? So, ang tinutukoy ko po ay itong Executive Order number 42 na inilabas ni Mayor Isko Moreno ngayong araw na ito na hindi na nga po kailangan ng mandatory face shield sa City of Manila. At kung yung mga gunita doon sa aking unang in-upload ay ito'y na-discuss ko na pero hindi pa ho nagre-react ang Malacanang dyan at ako naniniwalan talagang yan po ay isang usapin na baka hindi magustuhan ng Malacanang. At ito na nga po ang nangyari. Dalawa na po sa Cabinet Secretary ng Pangulong Duterte ang nag-react. Una dyan si Presidential Spokesman Harry Roque, spokesman ng Malacanang, spokesman din ng Interagency Task Force, at saka po si Chairman Benhur Abalos ng MMDA na ang capacity po niya o posisyon ay cabinet level secretary din. Sabi po ni Harry Roque, ang lahat ng mga local executive, ibig sabihin mayor, governor, lahat ng local sa buong Pilipinas, under ng Office of the President. Totoo yun, sa ilalim ng Presidential System of Government at saligang batas. Pangalawa, sinasabi ni Secretary Harry Roque, hindi dapat na pinungunahan ng isang local executive ang national policy ng pamahalaan. Ano ba ang national policy? Yan po ay ipinapatupad ng Interagency Task Force tungkol sa face shield at anumang programa, especially sa pandemya, especially dito sa COVID-19. Lahat ng programa nationwide, Office of the President ang naglalabas ng policy. Kung kailangan ng face mask, kailangan ng face shield at iba pa, sila ang nasusunod. After ng mga recommendation ng Cabinet Secretary, ng mga private sector na consultant para ho sa isyu ng pagharap sa pandemya. At ito hong ginawa ni Mayor Isko Moreno na pinapayagan na huwag gumamit ng face shield, hindi na mandatory, ay salungat dun po sa policy sa kasalukuyan ng Office of the President. Sabi ni Secretary Harry Roque, bahala na ang DILG kung anong gagawin dyan. Pero malinaw niya na ito ay pagsuway sa policy ng Office of the President. Kasi sa kasalukuyan, ang recommendation ng ibang mga mayor sa Metro Manila, recommendation pa lang natanggalin ito subject for approval ng Interagency Task Force. Pag na-approvean ito ng Interagency Task Force, i-recommenda naman yan sa Office of the President. Subject pa rin for approval ng Pangulo. Hindi pa ho maabot dun eh. Nagpatupad na ho ng ganitong policy ang City of Manila. Bayang City of Manila po ay napakaraming tao. Marami din dyan nagka-COVID, marami rin gumaling. At hindi biro, milyon ang tao sa Metro Manila. At hindi lang ho taga Maynila ang tao dyan. Maraming mga taga iba-ibang lugar na nagpupunta ng City of Manila. So ibig sabihin lahat sila na nagtatrabaho at nagpupunta ng City of Manila, hindi na kailangan gumamit ng face shield kasi sa ilalim ng Executive Order number 42 ni Mayor Isko Moreno. Kaya nga po ito kaninang umaga at doon sa aking unang upload na sabi kong ito ba'y sinadya ni Mayor para tulungan ang taga Maynila or sinadya ni Mayor para maging controversial siya? Dahil definitely hindi papayagan ng Malacanang yan. Kasi nga inunahan niya ang Malacanang. Ang lahat ng policy ng gobyerno, hindi lang ho sa COVID pandemya problem. Lahat po pag national ito, ang Pangulo ng bansa ang pinakahuling magdidesisyon kung ano ang gagawin. Pero ito pong nangyari ay inunahan ng mayor. So kaya nga, dalawang tanong ko, bahala po kayong mag-react o comment dito. Ulitin ko yung tanong, sinadya ba ito ni mayor para sa mga taga Manila? O sinadya ito para maging controversial siya? Alam naman natin, presidential candidate siya. Good or bad, pag pinag-usapan, still publicity. Ngayon, napakalaking publicity nito dahil sumuway siya at inunahan niya
ang policy ng Malacanang. Ayun ho ang sinasabi ni Roque na naunahan talaga. Sabi ni Chairman Abalos, ganun din. Ang Interagency Task Force ang dapat merong authority kung ano ang gagawin sa problemang ito. In other words, ang sinasabi ng chairman ng MMDA, hindi dapat pinangungunahan. Parang ganun ang dating. Kasi nga, recommendation pa lang, hindi pa na-approvean. So talaga hong controversial ito. Kaya't, panahon ng kampanya, malapit na, parang election season na ngayon. So itong galawang ito ay talagang matindi. Ito ba'y kawalaan ng respeto ng Office of the Mayor ng Maynila sa Chief Executive? Kawalan ba ito ng respeto sa kabuuan ng Interagency Task Force? Dahil ang Manila ay nagdesisyon ng ganito? Kung sinasabi ni Mayor o kung ano man ang plano ni Mayor at sinasabi niyang mayroon siyang authority bilang elected Mayor ng Maynila, sa policy ito, nandun na rin. Pero, dahil nga ho protocol sa pinag-uusapan, sa pandemya ay dapat ay ang Malacanang ang hinihintay. Pero hindi na nga ho nangyari. So inuulit ko, ang sabi ni Roque, bahala na ang DILG, Department of Interior and Local Government, kung anong gagawin nila dito sa Mayor. So controversial na. Ito yung sinasabi ko. At dahil sa issue ng politika, hindi ito bad news sa side ng Office of the Mayor. Kasi nga, magiging controversial. Pinag-uusapan na siya ngayon. Siya lang ho yung unang gumawa nito. Yung issue naman na pabor ang tao o hindi, ibang issue yun. Ibang issue yan. Pagka kasi ang basihan niyan o gusto ng tao, wala ng face mask, wala na rin face shield, or wala ng face shield. Iba ho yun. Kagustuhan nila yun, pero hindi yun ang policy. Until now, ang policy ay dapat ay meron pa rin. Dahil hindi pa nga ho nababago yung original eh. Ang issue rito ay protection. Actually, hindi pa naman po nawawala ang COVID. Nandyan pa ang COVID. Katunayan, may mga namamatay araw-araw. May mga may sakit pa rin. Bumaba yung mga tinamaan. Pero ibig sabihin, meron pang may sakit, may tinatamaan pa, nandyan pa si COVID. At yung face shield, dyan po yung isa sa protection. Kaya nga policy ng gobyerno yan. Kaya ngayon, nawala na sa City of Manila. So talaga hong ibang galawan ito. Parang lumalabas dito yung style ng Mayor ng Maynila na siya ang bahala, siya ang masusunod. Pantay ka muna. Sa City of Manila, ikaw masunod. Pero pangkalahatan ito buhay at kaligtasan ng mga tao ang nakataya. Merong jurisdiction at kapangyarihan ng Office of the President bilang Commander-in-Chief sa lahat or Chief Executive. Kaya nga Chief Executive siya yung pinakamataas sa lahat. Mga local o national government. Yun po ang ibig sabihin ng Chief Executive. Sa kanyang manggagaling ang direktiba at desisyon, pang pinakahuling desisyon kapag merong crisis katulad ng pandemya, katulad ng COVID-19. So, hindi ko naman pinag-aaway, pero bahala na po kayong mag-react, mag-comment dyan at babasahin ko at aalamin ko. Sa isong ito. Medyo controversial, masalimuot, maaaring magkakasubukan pa dito ng power o maaaring magkakalamangan sa publicity. Pero ang nakataya dito ay kaligtasan at buhay ng mga Pilipino. Mahalaga po yun. Obligasyon ng lahat yan para mabigyan ng proteksyon. So pansamantala hanggang dyan muna po muli. God bless po sa ating lahat.